sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. Ha? 6:05 na. Bilis na oras. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Huwebes, November 20, 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita, Pinay student nanalo ng Duke of Edinburgh's Hillary Award, nauna sa Global Speech Contest sa New Zealand. Mayor's League naglabas ng manifest of support kay Pangulong Bongbong Marcos. Education Secretary Sani Angara hindi magre-resign sa mga hearsay na akusasyon. Interpol Red Notice laban kay Zaldico ikinakasa ng Ombudsman. Public auction sa Rolls-Royce, 6 na mamahaling sasakyan ng mga Diskaya aarangkada na. At 9 na taong gulang na bata minules siya ng stepfather. Suspect arestado sa Pampanga. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... ACS Balita. ACS Good News. Isang 19 anyos na Pinay na nag-aaral sa New Zealand ang namamayagpag sa tagumpay nang manalo ng prestigyosong Hillary Award. Hillary Award. Ito ay Duke of Edinburgh. Hillary Award. Yung palang tawag doon. Ang basa ng iba dyan, Edinburgh. Edinburgh. At tinanghal na overall national champion sa International Speech Competition. Galing ha. Ito pong si Maika Escala. Isang Pinay student sa Verdun College sa New Zealand. Ang tinanghal na overall national champion sa Lions International Speech Competition, na kinilala ang kanyang pambihirang kakayahan sa pagsasalita, kumpiyansa at mensahe. Yan, dapat nakatutok tayo sa mensahe. Nakuha rin ni Mika ang Duke of Edinburgh Hillary Award na kumikilala sa mga kabataan na may personal goals at may complete challenges sa serbisyo, physical activity, skills development at outdoor expeditions. Inimok ni Escala ang mga kabataan tulad niya na huwag susuko at huwag matakot na kumuha ng space at maging unapologetically sa kanilang sarili sa paghahanap ng karunungan. Magaling na bata. Yan pala, yung bang si Mike isang escala sa pag-aaral? Isa siyang escala. So libre sa pag-aaral yan. Si Mike Escala. Ayun. Maganda pagkakasukat dito sa batang ito. Galing, Escalada. Esqualada. Ayos ka, bata. Ayos. Alas 6:09 ang ating oras. Dito naman sa Pilipinas, naglabas ng manifest of support ang League of Cities of the Philippines para kay Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng mga panawagang ito'y bumaba na sa pwesto kasunod ng corruption scandal sa flood control projects. Nakasaad sa manifesto ng LCP, binubuo ng mga alkalde ng lungsod na ang anumang banta sa katatagan ng Office of the President ay banta sa kapakanan at progreso ng bawat lungsod at munisipalidad.
Git ng LMP National President Mayor Faustino Ino D. Suportado nila ang commitment ni Pangulong BBM na bigyan ng sapat na kapangyarihan ang mga LGUs sa pagsusulong ng pampublikong infrastruktura, edukasyon at health services habang pinapanatili ang transparency sa public governance. Alas 6:10 ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po, agreeing kayon, gising na. Walang balak si Education Secretary Sani Angara na mag-resign dahil lamang sa walang batayan at hearsay na aligasyon na tumanggap siya ng kickback sa mga flood control projects. Ayon kay Angara, wala siyang nakikitang dahilan para mag-resign sa DepEd dahil ang lahat ng akusasyon sa kanya ay hearsay at walang specific accusation. Dagdag ni Angara, kung sa korte ito ay kaagad ibabasura ang aligasyon laban sa kanya dahil walang binanggit na anumang transaksyon o anything. Kaya dead man lang siya sa issue. Talaga to si Mother magsulat ano. Sabi ni Mother, dahil walang binanggit na anumang transaksyon o anything. Or anything. O ano pa man. Si Mother. Yan ang tinatawag na evolution of news writing, kumbachero. Ganun ba? Para lang para maiba. Maiba tayo. Una rito, isinangkot ni dating DPWH Secretary Roberto Bernardo si dating DepEd Secretary Traigib Olaivar na tumatanggap ng 12% deliveries mula sa mga flood control projects. Si Angara ay nagsilbing chairperson ng Senate Committee on Finance bago ito itinilaga ng Pangulong Marcos sa DepEd noong July 2024. 6:12, Engineer Tony Nanggel. 6:12 ng umaga. Magpapasaklolo ang Office of the Ombudsman sa International Police o Interpol para madakip si dating Congressman Zaldico. Ayon kay Assistant Ombudsman Dominic Lavano, gagawin nila ito oras na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban kay Ko na hindi pa matiyak kung nasaang bansa. Sinabi ni Clavano na narapol na ng Sandigan Bayan sa 3 dibisyon ang mga kasong isinampa laban kay Ko. Paliwanag nito, hahawakan ng 6th Division ang kasong malversation of public funds through falsification, habang ang 5th Division naman ang hahawak sa isa pang kaso ng graft, at ang 7th Division naman para sa pangalawang kaso ng graft. Bagamat bailable ang dalawang graft charges, wala namang piyansa para sa malversation dahil lumagpas sa 8.8 million ang involved na halaga. Yun nga pala yung ibig sabihin ng malversation, kumbachero, no? Hindi lahat ng malversation ay non-bailable. Depende sa halaga. Yung pala sinabi mo, no? Kapag ka 8.8 million pesos pataas ang involved, ayun, na may katumbas na parusang reclusion perpetua, ayan, ay non-bailable if the evidence of guilt is strong. Yes. Nako. Patay kang bata ka. Sa bagay, hindi na uso ngayon yung mga malversation na 8.8 million lang. Nako. O below 8.8 million. Napakaliit na lang yan. Liit na nun ngayon eh. 8.8 billion pa. Sus Mariano. Tsaka kung totoong merong nagnakaw ng halimbawa 1.8, 2.8, yun ang nakukulong. Yun ang nakukulong. Talaga. Di ba isang araw may binasa tayo dito, hindi niya naipaliwanag yung paggastos ng mga 1.2 million. Kulong ng 20 years. 20 years. Ito, decision lang ng Sandigan Bayan yun. Sus Mariano Kaindo. Kaya sabi nga nila, ang motto ngayon ng mga magnanakaw sa gobyerno, pag nagnakaw ka, lakihan mo. One time, big time. One time. Parang may kilala ko ganun. Big time, many time. Yes, Mariano. Meron ganun eh. Yes, Mariano. Yung iba nga, nagnakaw eh. Big time, bawat transaksyon. Big time, many time. Many time. Tapos nakapagpatayo na ng bahay sa mga sa mamahaling subdivision diyan sa Makati. Tapos pinag-resign lang. Aba, pambihirang patis. Matindi. Resign lang, tanggal alis lang sa pwesto. Nako, matindi. Ay, nako. Alas 6:15 na ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na.
Isusubasta na ngayong araw ang 7 luxury cars na pag-aari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sa isang panayam, sinabi ni Attorney Chris Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs, nasa 10 bidders ang sasali at nagpa-register para sa auction. Aba, Kumbachero, ba't hindi mo lang tayo. di man lang ako sinabihan? Hindi rin ako nasabihan eh. Hindi pa man lang tayo kailangan pala magpa-register. Paparegister pa pala pare Ray dito, pambira na. Tawagan mo nga si Aljo. Makakisama tayo dyan. Baganda ko bagay sa'yo, Aljo Bendijo. Hindi si Aljo. Hindi ba siya yan? Si Attorney Chris Bendijo to. Attorney Chris pala. Attorney Chris Akala ko Bendijo. si Iba Aljo naman yan si si Aljo. Si Aljo, ang dating news anchor ng TV Patrol na sinabi niya, by report, si Baad Bakapagal. Sinabi ni Bendijo, aabot sa palagay ko kaya hindi ka tinawagan, kumbachero. Bakit? Aabot sa 103 million hanggang 200 million ang minimum. Buti na lang at may lakad pala ako. Minimum na posibleng kitain ng bansa. Ayun, mula sa auction. Okay. Na itaturn Total na over yun, ng total BOC sa National Treasury. Kakala ko naman mga 200,000 lang to. Paghatian na natin tong payong na to eh. Kamin, Attorney Bendijo. Tama po. For the 7 po, based on floor price alone, ibig sabihin ito po yung pinaka-minimum bid na pwedeng isubmit, nasa 103 million na po tayo, no? Okay. Kung bibilangin po natin yung 6 pa, yung subject pa po ng possession paper, kung halimbawa pong pati yun ay ibebenta po, ay masa-subject to auction, lalagpas na po tayo sa 200 million na revenue generation expected from the auction. Yung pong proceeds for the auction, meron po tayong forfeiture fund, no? Na fund po ng BOC, pero hindi po ito na pwedeng galawin ng Bureau of Customs, no? Ito po ay eventually i-revert natin sa National Treasury. So talaga po ang magiging effect po ng exercise ay ibabalik po natin sa kaban ng bayan yung mare-raise po natin mga proceeds. Yan po ang tinig ni Attorney Chris Bendijo. Para tayo sinaniban tuloy ni Aljo Bendijo. Idol! Kabilang po sa mga sasakyang isusubasta ay ito na, paring Ray. Ito na. Ang Mercedes-Benz G500. Lincoln Navigator. Ito ba yung sinasakyan ni Attorney Lincoln Lawyer? Yan. Toyota Tundra. Tundra. Yan, parang pick-up. Yung pick-up yan. Parang pick-up. Malaki. Bentley Bentayga. Bentley. Kilala mo ba yan? Baka... Killing Me Bentley. Yan. Mercedes-Benz G63. G-Class. Yan ba yung G-Class? G-Class. Yung parang wagon. Parang pag tinignan mo, parang owner type Jeep. Ayun pala. Jeep yan, style. Jeep. Parang Jeep lang ba? Parang pala ito yung owner mo nung araw. Parang gano'n. Toyota Sikuya. Si Kuya. Wala ba si ate? Si ate. At Rolls-Royce Cullinan. Tama ba basa ko? Yun yung, tama. Yung Cullinan. Yun yung may payong. Yun yung may payong. Ngayon pala naman. Alas 6:18 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? Isang 69 anyos na lalaki ang inaresto ng mga operatiba ng Manila Police District sa pinagtataguan nito sa Mexico, Pampanga matapos molestyahin ang 9 na taong gulang na stepfather nito sa Pandacan, Maynila, stepdaughter nito sa Pandacan, Maynila. Batay sa investigasyon ng MPD, nangyari ang pangahalay sa biktima noong 2020 pa kapag walang ina at kapatid nito. Ayon kay Police Captain Veronica Apresorado, hepe ng Women and Children's Concern Section ng MPD, isinalaysay ng bata ngayon ay nasa grade 7 na kung paano siya paulit-ulit na minomolestya ng amain. Sinabi ng biktima na natakot siyang magsumbong noon dahil binabantaan siya nito na papatayin kasama ang kanyang ina at kapatid. Naglakas ng loob ang bata na magsumbong nang makita sila ng tunay na ama na hindi matanggap ang ginawa ng suspect. Nakapit na ngayon ang suspect sa MPD at naharap sa kasong acts of lasciviousness at sexual assault. Bukod dito, natuklasan ng MPD na may kaso nitong frustrated murder matapos pagsasaksakin ang dating kinakasama naman noong 2021.
Alas 6:20 na umaga. Susunod! Tito Boy! Magkano ba ang net worth ni Vice President Sara Duterte? Mabuti naman, nailalabas na to. Ang Pangulo, 389 million daw eh. Base dun sa CSE Kahapon. rules. Ngayon naman, ang SALN ni VP Sara. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Achi Ahya, Mr. Jalamtang, Lakyam di Chaphun, 6:20 na ng umaga. Number. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi. Maganda morning! Ano araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Hoy, sa mga kababayan natin dyan sa Barangay Talon 5 sa Las Piñas. Las Piñas. Ayan, nako. Lakasan na ninyo. Napupuntahan ko dati yan yung Talon 2. Yung Talon 2. si may lokal ng Talon 2, kumbachero. Meron palang Talon 5. Talon 5. May mga katropa tayo dyan. Pasko Panalo promo kasama ang Pride detergent. Aba, Ayan. matindi. So, may mga maglalaba dyan. Dahil ngayon Pride Day. Aba, ayos. At ang ating word of the day ay manifest of support. Yun, manifest of support. So, hindi po makapal ito. Manifest. Manifest of support. ACS Balita. Alas 6:26 na umaga, umakyat sa 88.5 million pesos ang net worth ni Vice President Sara Duterte sa kanyang 2024 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Mas mataas ito kumpara sa higit 71 million niyang net worth noong magsimulang manungkulan bilang Vice-Presidente noong 2022. Ang kanyang yaman ay binubuo ng halos 51 million pesos sa real properties nila ng kanyang mister na si Attorney Man Scarpio, habang 23.85 million pesos naman sa personal na ari-arian. Meron din siyang mahigit 3.7 million na personal loan. Bago matapos ang 2022, bahagyang tumaas ang kanyang net worth sa 71.66 million habang bumaba ang kanyang loan sa 3.15 million pesos. Aabot sa 6 billion pesos ang posibleng mawalang kita ng Bureau of Customs ngayong taon dahil sa patuloy na implementasyon ng import ban sa bigas na posibleng lalong magpahirap sa ahensya na maabot ang revenue target nito ngayong taon na 958.7 billion pesos. Sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, mula September hanggang October, umabot na sa 3 billion ang nawalang kita ng ahensya batay sa kasalukuyang market value ng bigas sa local market. Gayunman, tinigiyak ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na hindi susuko ang BOC. Dapat lang susuko, Commissioner. Huwag kayo susuko dahil sa bigas. At tinitingnan nila. Kung pati ulam, medyo masusuko ka na. O kaya, bumawi kayo sa ulam. Sa ulam. At tinitingnan nila kung may iba pang source na maaring makabawi sa laluging o nawalang kita ng ahensya. Unang ipinatupad ng Pangulong Bongbong Marcos ang import ban sa bigas noong September hanggang October, ngunit pinalawig hanggang sa katapusan na ng taon. Layunin na hakbang na protektahan ang mga lokal na magsasaka sa panahon ng anihan. Alas 6:28 na ng umaga. Maupay nga aga ang mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Makahihinga na ng maluwag ang mga fruit exporters sa bansa
Makaraang kumpirmahin ng Amerika na mananatiling duty-free access ang mga prutas tulad ng saging, pinya at nyog na ini-import ng Amerika sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., zero tariff pa rin ang mga produktong wala sa US kabilang ang pangunahing export ng Pilipinas. Dahil mas malinaw ang trade outlook, maaari na ipagpatuloy ng mga growers at exporters ang kanilang mga expansion plan na naantala dahil sa pangamba sa 19% tariff na unang planong ipatupad ng Amerika. Pero ayon naman kay SINAG Executive Director Jason Cainglet, hindi exclusive sa Pilipinas ang tariff suspension kaya wala itong ibinigay na competitive advantage. Sa ibang balita, humirit ang Independent Commission for Infrastructure sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Orders o ILBO laban sa 17 individual na kinasuhan ng graft at malversation sa Sandigan Bayan. Kaugnay ito ng umano'y anomalya sa 289.5 million pesos flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Kabilang sa pinalalagay sa listahan ng ILBO ay sina DPWH Region 4B Regional Director Gerald Pacanan, Assistant Regional Director Jean Ryan Altea at Ruben Santos Jr. Pinasasama rin sa listahan ang iba pang divisions chief engineers at miyembro ng Bids and Awards Committee at ang mga board of directors ng SunWest Corporation. Layon daw po nito na mabantayan ng immigration ang mga iniimbestigang individual lalo na sa pagbiyahe ngayong nasampahan na sila ng kaukulang kaso. Ayan, ILBO yun nare-request ng ICI. ILBO lang. ILBO, pero pagka yan po ay naisampa na sa nag-acquire na jurisdiction ang Sandigan Bayan, matik yan. Yung HDO susunod na dyan. Ayan, hindi lang ILBO. Pero habang wala pang HDO mula sa hukuman Sandigan Bayan, mamasdan lang yan. Ang gagawin lang dyan ng immigration pagmamasdang maigi. Habang naglalakad mula dyan, naglalakad pa gano'n. Ayun. Yung pala ganda ng bag niya, remote. Ayun. Ayun, nakalabas na. Ay, may kasama. Yung nakita ko. Yung pala. Ganun lang ho yun. Kaya nga, ang tawag ay immigration lookout. Lookout lang. Ang tawag doon, pagmasdan. Buti nga hindi ulan. Pagmasdan ang ulan. Lusot na sa Senado ang panukalang 2026 budget ng Department of Agriculture at Judiciary Department. Inaprubahan ng mataas na kapulungan ang hirit na 184.1 billion na pondo ng DA kasabay ng pagpapahayag ng kahandaang madagdagan pa ito sa Bicameral Conference Committee. Samantala, naaprubahan na rin ng Senado ang 67.7 billion na pondo ng Judiciary Department para sa susunod na taon. Sa kabuang budget, 58.1 billion ang nakalaan para sa Supreme Court at lower courts, 5.7 billion para sa Court of Appeals at 2.6 billion para sa Sandigan Bayan. Mahigit sa 1,600 miyembro ng NPA at mga kaalyado nila ang na-neutralize na mula Enero hanggang Nobyembre ng kasalukuyang taon. Sa inilabas na datos ng Armed Forces of the Philippines, 1,433 sa mga dito ang mga sumuko, 90 ang naaresto at mahigit sa 100 ang napatay sa mga operasyon ng militar. Ayon sa AFP, ang mataas na bilang ng mga sumuko ay nagpapakita ng paghina ng NPA at ng kanilang kakayahan na magtulak ng banta sa seguridad ng bansa. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality pride detergent. EO Executive. Balita at impormasyon, 2x2. Ating damhin, ating lasapin, ang hagupit na 2x2.
Kinontra ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro na siya ay nag-resign out of delikadeza. Paglilinaw ni Bersamin, hindi siya nag-file ng anumang resignation at may tumawag lamang daw sa kanya para ipaalam na kailangan na niyang mag-exit bilang Little President. Sinabi ni Bersamin Rod! na nais lang niyang itama ang paniwala ng marami na nag-resign siya para takasan ang aligasyon na siya ang mastermind sa budget insertions na kanyang itinanggi. Nako, ayan na. Nagpahayag din ang kahandaan ng dating Executive Secretary na humarap sa anumang investigasyon. Ngunit hindi sa Senado. Mas mainam niyang kasuhan siya at sasagutin niya ito sa tamang venue kaysa tumugon sa hearsay na walang konkretong ebidensya. Isyu ng bayan, katotohanan. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2, si Jerry at si Anthony. Narito na, 2x2, hahataw ng todo. Urado ka, 2x2, ang katotohanan. Dala nila, 2x2, walang sinasamba pali. Maniwala ka, 2x2, hataw ng husto, tol. Umasa ka, 2x2, 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Ay, asan nga uli yung mga taga-Pride? Sa Talon 5. Ayun, Talon 5. Las Piñas. Oh, matagal nang madumi yung damit ko Ikaw, kumbachero, napansin mo ba dumudumi na rin damit mo? Matagal ka na, siguro matagal ka na hindi gumagamit ng Pride. Oo nga Hindi ko na nga alam yung amoy ng Pride Alam nyo na. Alam na, Des. Yung huling padala nyo sa amin, 2 taon na, 2 years ago pa. Tagal na pala. Tagal ko na hindi naglalaba. Dahil biro lang mga taga-ACS, maganda morning. At mga taga-Pride. Ayan. Washing machine detergent. Ayan. Kakamayin nilang namin yan. Kaya everyday is Friday. Ayan. Mga naglalaba. Uy, nakita niyo ba tong picture na to? Baka meron kayong malinis na kopya nito. Ayan may binubuhat si Pangulong Bongbong si Marcos. Captain, Kala ko sisigaw siya Si Captain Barbel. Yan pala. Oo. Talaga namang parang napupupo ka dyan pagka bubuhat ka ng ganyan. At kapag hindi ka sanay niya, huwag kang basta-basta bubuhat ng ganyan. Kahit na yung medyo magaan-gaan. Talaga. Dahil lalo kang mai-injure ka lang kapag pinwersa mo. Talaga. Pang photo op na kunwari, pwede kunwari nagpe-flex ka, okay lang yan. Parang nag-exert ka ng lahat ng effort. Okay lang yan. Pero yung parang gumagana. Sabay takbo sa CR. Bakit? Hindi, maghugas lang akong kamay. Ito pala ay sa Philippine Sports Arena, sa Ultra. Sa Ultra pala to. Ang ganda raw ngayon ng Ultra Natutuwa tayo sa ginagawa ni Chairman Pato, Patrick Gregorio. Hindi lang po yung mismong gym, yung facilities, pati yung dormitoryo. Importante yun. Ng mga atleta. Mga atleta natin. Dahil marami tayong atleta, yung mga galing probinsya, di ba? Yan ang kailangan. Kaya napakalaking bagay. Kaya naman pala bumubuhat ang Pangulo. Ang katabi niya, si Heidelin Diaz Sabi siguro ni Heidelin, Mr. President, gusto mo, ikaw na lang bubuhatin ko. Because you carry that weight. If you carry that weight,
weight. Baka mahirapan. Napakahirap naman talaga pag mag-isa ang bubuhat ng ganong kabigat na barbell. Maliban na lang kung si Herbert Bautista ka, kayang-kaya ni Herbert yan. Sisigaw lang ng Captain Barbell. Pero yung picture na yan ay parang hindi lang nagpapakita ng literal na sitwasyon ng ating sports sector, kundi ang literal na nagpapakita rin kung ano yung dala-dala. Yung bigat, kung paano kabigat ang dinadala ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. All fronts kumbatsero Totoo yan. Ang dami Hindi lang yung iniisip nyo siguro yung pagiging Pangulo lang. Hindi. Yun lang mga issues na ngayon ay ipinupukol sa pamahalaan. Yun lang po ito lang flood control mess na to. Nasinimulan niya. Itong mahiya naman kayo speech niya. Kaya nga tanong lagi na napaghandaan kaya ng Pangulong Bongbong Marcos yung magiging repercussion, yung magiging ending nung kanyang sinimulang mahiya naman kayo speech? Obviously, kumbatsero, mukhang hindi. Mukhang walang end game ang Malacanang dito at mukhang sila mismo clueless sa kung paano matatapos ito. Talaga. Sa dami kasi, no? Sa dami. Kumbaga siguro nung sinabi ng Pangulo yun, meron siyang ideya kung sino yung mga dapat tamaan. Pero hindi niya siguro na-realize na mas marami pa pala higit dun sa kanyang ideya yung mga tatamaan. At ang mahirap nun, yung mga nasa tabi na pala niya ang kasama sa tatamaan. Jerry Baha at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Binabati pala natin ng happy birthday si Kagawad. Walang sumasayaw sa likod ko walang nakatapless sa likod ko hindi ako si Cesar Montano. Kagawad. Naalala mo yung bati ni Kagawad. Kagawad, happy birthday sa'yo. Happy birthday, Kagawad. Kagawad, J.R. de Guzman. Kagawad, J.R. de Guzman. Saan ba si Kagawad? Sa Tondo, alam ko, sa Tondo, Kagawad to si Kagawad J.R. de Guzman. Pero siya ang head ng procurement department ng Kato Nyings. Birthday pala. Happy procurement, birthday. Procurement. So, may hawak ng pera yan? Hindi, wala siyang pera. Siya lang yung bibili. Iba nagbabayad. Taga-pili lang siya ng bibilhin. At saka dun sa Kato Nyings. Ganun na pala sistema ngayon. Ang procurement, hindi mawak ng pera yan. Si Kuya Eric. Mahawak. Si Kare. Hindi, saka sa atin kumbatsero, kapag meron kang bibiling, meron kaming threshold amount din, para inaayos din namin. Kapag ka ang presyo ay 50,000 pataas, tayo na ang pumipirma noon. So parang ano yan, parang RD level. Pero 50,000, below 50,000, DE yan. So merong RD Dong Tolentino. RD Ronaldan. Magandang morning. RD Ronaldan. Merong delegation. So sabi nga, magaling din to si Kagawad Sabi ni Boss JR. Pagka naman siguro ganitong mga maliliit na bagay hindi ko na kayo aablay. Lagi kayo nakikipag-meeting. Opo. Sige, tama ko ako yun. So kapag kaya ganito, ayan, kayo na ang signatory. Pero hindi nyo naman basta bipirmahan yan. Papaliwanag ko pa rin sa inyo. Ayun, kung ano yung pipirmahan nyo. At kasi, bakit bibili ng ganito? At halimbawa, bibili ng sibuyas. Halimbawa. Hindi, medyo yung malalaki muna. Hindi aabuti ng 50,000 yung sibuyas, kumbanyero. Baka mag-amoy Bombay na ka. Sorry. No offense. Ano sinabi mo? Wala ako sinabi. Sorry na. Sorry. Kasi nung kasi isang araw nag-CR ba naman ako sa Singapore Airport. Meron pawis na pumasok, naglilinis siguro. Sabi ko,
Grabe naman tong amoy nito. Pero siguro ang amoy din niya sa akin nung nasa loob. Grabe na amoy nitong Pilipino na to. Baka ganun din ang... akala kayo. Akala mo siya ang hindi maganda amoy. Nung pala ang amoy din niya sa iyo hindi maganda, no? Di ba depende? Sabi nga smell is in the nose of the beholder. Ayan, Anyway, nabalik tayo doon. Yung 50,000 pataas, alam ba, aircon. Aircon. Sabihin, bossing, andito, meron tayong 3 supplier ng aircon. Pili tayo ng, ano ba gusto nyo? Itong made in Japan, made in China, made in USA. Ano ba ang pagkakaiba niyan? Lumalamig ba? Pareho lumalamig yan. Ang kagandahan po niyan, yung pong warranty. Okay. Ang pagkakaiba po niyan, yung warranty. Well, presyo, warranty, sa parts at saka sa services. At ito pong isang to, subok na natin na walang kakwenta-kwenta ang after-sale service niyan. Walang kakwenta-kwenta. Talaga. Napaka-importante ng after-sale service. Talaga. Tulad po itong supplier natin na to. Ito yung supplier natin. Ano yan? Supplier ho, natin ng mixer. Mixer. One bagger na mixer ng arena, no? Pag gumagawa ng tinapay. Kung ano mo yan? Apakagaling kong magkwento niyan sa umpisa. Pero pagka nagka-diferensya, tatawagin, walang sumasagot. Walang sumasagot. Walang kakwenta-kwenta po yan. Teka muna, huwag mainit ulo mo. Parang katulad pala ng ibang mga basic services natin, mga providers natin. Ang gagaling sa umpisa, mga ang sales gagaling stock. maningil. Ang galing mag-sales stock. Pero pagka yung after sales na, pag may issue na, may problema na, wala ka nang makausap. Ayun, kaya subukan, subukan ka ako natin yan. So, ang kagandahan kong batyero, pag may mga tao ka sa kumpanya na ganun, na competent at higit sa lahat, may malasakit sa kumpanya. Yung malasakit talaga. Yung competency, skills, talino, matututunan yan. Madidevelop yan. Pero yung malasakit, yung malasakit na parang empleyadong may malasakit. Yung malasakit na parang yung may-ari. Parang siya yung may-ari ng kumpanya. Talaga namang para kang tumama sa loto. Yun na lang ang gagawin nating example. Para kang tumama sa loto kapag ikaw ay nakakuha ng ganong klaseng empleyado. Kaya maswerte yung mga kumpanya na may empleyadong katulad ni Mother namin dito. Si Mother Malu Cabral. Ayan. Isipin nyo, alas 11 pa lang ng gabi nandito na. Dapat 8 oras lang pasok ng empleyado, di ba? Dapat umuwi na ngayon yan isa inaabutan ko dito. Alauna ng hapon nandito. Nag-iipon pa siya ng mga newsprint. Ayan. Para maibenta. Dahil sa malasakit. Malasakit kasi sayang sa itong mga papel na to, di ba? Kasi yung mga papel na tatapon lang din yan. Tatapon lang yan. Kasi itapon yan. Maibenta na. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2. Kaya meron ako nakabidahan ng isang araw Alam mo ba, Eka, ang mga bata ngayon, Eka, mga batang empleyado, kailangan ma-develop ang kanilang pagmamalasakit. Pero may makikita ka, bata pa lang. Mapagmalasakit na halimbawa, merong isang nagsabi sa akin isang araw, nasa Lamayan na, sa Burol ako. Sabi niya, merong isang bata, abogado yung kausap ko may isang bata na tingin ko niya, totoo ang kanyang pagmamalasakit. Talagang, yung kanyang mga naipong kayamanan, kahit bata pa siya, at yung kanyang angking karunungan, ginagamit niya para sa bansa niya. Sabi, sino ba yan? Meron ba yan? Sabi ko, yung anyang Congressman Leandro Leviste ng Batangas. First District ng Batangas. Sabi niya, ganyan, mamimigay nga ng 6 billion niya. Ha? Ba't hindi man nakakako binigyan ng 6 billion? Sabi, meron ganun. Tapos, hindi lang yan, at the risk of being criticized or attacked ng kanyang kasi politika yan tuloy-tuloy lang. Matapang na nagsasalita. Kaya sabi ko, yan ang kailangan natin sa bayan natin ngayon. Pilipinong mapagmalasakit. Makakausap natin yung batang mapagmalasakit na yan maya-maya ng konti. Oras po natin, Mr. Jalamtang,
Lakyam, Gochap, Dihon, 8 minuto na lang, alas 7 na. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. 2 por 2. May pag-asa pa ba ang bayang ito? Nitong mga nakakaraan ay nananawagan tayo at tayo nagtatanong kumbatsero, di ba? Nitong mga nakakaraang linggo, bakit? Bakit? Nakasentro lang sa mga Biskaya. Itong Diskaya. Puro na lang Diskaya. May binanggit na 15 contractors ang Pangulo. Hindi na nabanggit yung iba. Parang tuwan-tuwa siguro yung iba. Tuwan-tuwa yung iba. At bukod dyan, doon sa 15 na yon, na sumentro lang, magkano lang yung binanggit? Na parang doon sa kabuang flood control project fund na 500 plus billion, 120 billion yata yung nasa 20% lang yung nasa 15 contractors na yan. So nasaan yung 80% pa, 'di ba? So ibig sabihin, marami pa ang hindi nababanggit sa issue ng flood control project. May isang nagsalita. Ayan, ha. Kausapin natin si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Congressman Leviste, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka-Jerry, kumusta na po kayo? Mabuti po. Salamat po. Opo. Congressman, may mga nagtatanong, kayo po daw po ba ay available and ready to mingle? Ang dami yata. Baka maraming gustong manligaw sa inyo. Masyado raw kayong busy, mag-asawa na raw kayo. Congressman, nangiti na lang si Kong. Pwede bang bago mo tanungin kung Bachero yung tungkol dun sa mga contractor na yan at flood control project, isang maikli lang muna, Congressman. Gusto ko lang maintindihan yung mechanics, ano? Nung ipamimigay nyo raw, ibibigay nyo ba na 6 billion pesos para sa mga estudyante at iba pang nangangailangan? Pipila na po sana kami. Saan ba pila? Saan ba kayo namimigay? Opo. Inuunan namin po mga estudyante sa distrito sa Batangas at nagbigay po kami ng 1,000 pesos plus school bag and school supplies sa mahigit 150,000 students. Ang aking layunin sana ay wala ng estudyante sa buong bansa na walang school bag at school supplies sa mga darating na mga taon. Ito po ay kumbaga out of pocket to, hindi po government funds po ito. Opo, ako po ay mapalad sa aking negosyo bago ako pumasok sa politika at ngayon ang feeling ko po ay tungkulin ko na ibahagi ang aking mga blessings sa ating mga kababayan, lalo po ang mga estudyante. 150,000 students, tama po ba yung dinig namin? Yes, yan ay ang mga students sa aking distrito. So walang estudyante sa aking distrito na dapat hindi pa nabigyan ng allowance at saka school supplies. Pero ang layunin natin ay sana una mas madami pang mga estudyante ay mabigyan pa sa labas pa ng aking distrito at pangalawa sana hindi lang yung 1,000 kasi alam naman natin napaka laki ng ginagastos ng mga estudyante ngayon at kulang ang suporta sa tingin ko ng gobyerno sa ating mga basic education learners. Kaya bilang member ng Kongreso, ang isa din sa itinutulak ko ay sana ang gobyerno naman din ang magbigay pa ng suporta para sa ating mga estudyante. Ito po ay 1,000 pesos. Ano ba yan? Per month o one time per year? Ano po ang naiisip nyo? Ang panukala ko ay ang gobyerno ang magbigay every month. Pero ako po ay nagbigay sa aking personal na resources ng one time sa start of the year. At pag magbigay ka ng 1,000, ginagamit ng mga estudyante talaga para sa kanilang pag-aaral, uniform, school supplies,
kung hindi pamasahe o baon. At kung ibibigay ko yung 6 billion na yan sa mga estudyante ng aking distrito lang, kaya yung every month. Pero kung Malaki, gusto nating tumulong sa iba din, kailangan po siguro ng tulong na ng gobyerno. Oh, ang laki ho, no? Teka ho muna, yung 6 billion ba na yan talagang cash available yan, Congressman? Readily available pag kakailanganing i-distribute? First time kasi namin makarinig ng ganyan at first time sa history ng sa kasaysayan ng Pilipinas na merong magbigay ng ganyang tulong, ng ganyang kalaki. Opo, marami naman po mga may 6 billion o mahigit pa, pero sabi nyo nga, wala ako kasing girlfriend. Kaya hindi pa nga na kaso ko. Pero Kaya pala maraming nag-a-apply. Kaya maraming nag-a-apply sa inyo kasi wala pala kayong ginagastos sa dinedate. Pambira naman, oh. Pero kaya napakaswerte po kasi sa aking murang edad, parang tumama ako sa lotto sa negosyo at binenta ko ang aking shares sa nakaraang taon at yung natitirang shares ko naman inilipat ko sa isang foundation na may perpetual source na ngayon ng mga dividendo na ito po ay pwedeng magbigay din ng funding para sa edukasyon ng mga estudyante kahit wala na po ako dito. Kaya ito po ay bigay ng long-term na tulong para sa edukasyon. Napakaswerte ng mga estudyante diyan sa First District ng Batangas, ano. Pero sabi ninyo, i-open ninyo at pwede kayong magbigay din sa ibang mga estudyante kahit sa labas ng district ninyo? Yan po ay siguro kailangan nating piliin pa kasi ang aking distrito ay may 150,000 students. Ang bansa ay may halos 30 million students. Kaya siguro kailangan natin itaguyod na aprubahan ng Kongreso ang aking panukalang batas na magbigay ang gobyerno ng 1,000 sa bawat estudyante sa buong bansa sa start ng school year. Magkano po yung kung kinuwenta nyo na yan, kung kinuwenta nyo per year, magkano ang kailangan lamang na gastusin o i-allocate ng gobyerno for that particular purpose? Opo, 30 billion 30 per billion. 1,000 pesos. At pinalaki na po namin ito sa Committee on Basic Education ngayong Lunes at ako po ay nagpapasalamat na marami sa ating mga kasamahan sa Kongreso ay pabor sa pag-aproba nito at ang siguro kailangan lang tignan ay ilang beses sa isang taon pwedeng ibigay 1,000 peso allowance. May nagsasabi baka kaya pa nga ng ating gobyerno ng 2 beses o maging 60 billion ang total funding. Pero pag mas maluwag na ang financial situation ng ating bansa dahil sa savings sa ating budget, baka pwede nga nangyari yung 9 or 10 times per year. May pera gobyerno kung tama lang ang paraan ng paggastos at tama yung allocation. Well, pupuntahan naman po natin yung isang pinagkakagastusan pa pero hindi naman maganda yung resulta. Kumbachero, go ahead. Ayun, nitong mga nakakaraan na Congressman, naghahanap kami bakit nakasentro lang doon sa ilang contractors. Kayo itong biglang nagsalita, bigyan nyo nga kami ng detalye, bakit nyo nabanggit yung isang kongresista, kasamahan ninyo sa Kongreso, na isa rin sa mga biggest proponent dito sa flood control projects. Go ahead, Congressman. Salamat, sir. Actually, ang pinangalanan ko na contractor na congressman din ay hindi lang isa sa mga kontratista na may mga DPWH contracts. Actually, siya ang pinakamalaking buyer daw ng mga proyekto sa DPWH. Mas malaki pa daw kay Diskaya. At nagkataon lang na sa iba-ibang mga pangalan ang mga kontrata na napupunta sa kanya. Pero nung bumisita po ako sa ICI
nung isang araw, sinabi po sa akin ni ICI Commissioner Rogelio Singson na number 1 daw si Zaldico. Number 3 si Diskaya. Pero number 2 si Congressman Edwin Garjola. At siya po ay aking kababayan sa Batangas. At first-hand experience ako kasi nag-aalok siya na magbibigay siya ng pondo para sa mga road projects sa aking distrito. Ganon din sa mga distrito ng ibang mga kongresista, pero dapat siya ang pumili ng kontraktor. At ayon po sa aking research, mahigit 100 billion pesos ang mga nakalap niyang mga kontrata sa DPWH. Pero ang pinuntirya ko nung nag-press briefing kami kahapon ay bago pa maaprubahan ng Kongreso ang DPWH budget, meron na pala siyang mga kasunduan tila ayon sa mga documentary evidence na nakalap natin mula sa DPWH. Kasi meron kasing budget na isinusumite ang DPWH taon-taon. Ito po ay naaprubahan end of the year, yung bidding ay start of the next year. Pero nung August 2024 pa lang, meron akong nakalap na listahan mula sa opisina ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral na magkakasama ang over 20 billion pesos ng mga proyekto na sa susunod na taon ay nag-bid at in-award sa mga kumpanya na konektado kay Congressman Edwin Garjola. Hindi ko po sinasabi na ito po ay definitive, pero nagtataka lang ako bakit may listahan galing sa kanya na magkakasama ang 20 billion pesos na mga proyekto na nagkataon ay lahat in-award sa mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola. Ang ibig sabihin po ay may pre-ordering pala ng mga proyekto sa DPWH. Yung pre-ordering. Kasi sabi niyo, August 2004 pa lang 2024, opo. Kasi ang nalalaman na natin sa mga DPWH hearings ay may lutuan ng mga bidding. Pero ang ibig kong sabihin, bago pa naaprubahan ng budget, may listahan na pala ang mga opisyal sa DPWH kanino mapupunta ang mga proyekto. At pag naaprubahan na ng budget, doon nila ginagawa ang lutuan. Pero kung bubuksan natin sana ang mga computer ng mga opisyal dati ng DPWH, baka makakahanap tayo ng mas marami pang mga listahan tulad nito. Pero ang isa sa mga binunyag ko kahapon ay meron ngang listahan ng 20 billion in projects para kay Kong Edwin Garjola's mga kumpanya na konektado sa kanya months before approval ng budget. So ang sinasabi niyo po ba, Congressman, ay sa NEP pa lang, doon pa lang sa pagbuo ng budget pa lang ng DPWH, kasama na, nakapasok na si Congressman Edwin Garjola through Undersecretary Catalina Cabral. Sila na magkakausap as early as August 2024 para sa budget ng 2025. Tama po ba yan? Hindi ako sure sino ang kausap niya kasi ang nakuha ko lang ay listahan galing sa opisina ni Yusek Cabral. Pero ang ninong daw ni Kong Garjola ay si Secretary Manny Bonoan. At maraming mga district engineers and regional directors malapit din sa kanya. Pero ang punto ko actually ay para sa buong bansa, dapat i-disclose ng DPWH yung mga listahan na ito. Nung bumisita po ako kasi sa ICI, nalaman ko na ngayon lang sila nakakita ng file katulad nito. Kasi ang sinabi sa akin ng isa sa mga opisyal doon, nung bago pa lang ang ICI, kinordon ang opisina ni Yusek Cabral. At nung nakapasok na sila, wala na ang mga computer. Wala silang mga files na nakuha mula sa opisina niya. Yung mga printed copies lang ng iilang mga dokumento ang ibinigay sa kanila, pero wala tungkol sa sino ang nag-propose ng mga proyekto. Congressman, paano po kayo nakakuha nung kopya na yan? With your indulgence, meron po kaming nakitang video
siguro mga 3 months ago o 2 months ago, na merong isang mama na may mga kasama na parang kasing tangkad ninyo, na kasing yung parang bata rin parang bata built ninyo, parang galing o papasok sa DPWH office, na ang pinuntahan daw ay opisina ni Undersecretary Cabral. Familiar ba kayo dun sa eksena na yun? Opo, siguro yun po ay ako dahil 2 months ago po ako pumunta sa kanyang opisina dahil meron akong appointment to get the documents na ilang beses kong hiniling sa kanya at kay Secretary Manoan. Nag-meeting po kami actually nung unang beses sa June at hiniling ko po na ito. Tapos nagsulat po ako sa kanya. Tapos nung nalaman ko na si Secretary Manny Bonoan ay nagbitiw sa pwesto at si Yusek Cabral ay may courtesy resignation na. Ako po ay tungo sa kanyang opisina na may appointment po ako sa kanyang opisina at naging kalabasan po ay ibinigay niya ang una, isang summary at pangalawa, ang file tungkol sa listahan ng mga proponents sa mga proyekto. At mabuti po na nangyari ito kasi sabi ng ICI, hindi nga po ito pa ibinigay sa kanila. Akala ko, sa nakaraang 2 buwan, iniimbestiga pala ng ICI ang mga laman ng mga datos na ito. Pero yun pala, ngayon lang sila nakakita ng file katulad nito. At kaya pala yung focus nila ay sa mga site inspection. Kasi yung documentary evidence ay hindi po ibinibigay sa kanila. Opo. Yun pong binabanggit ninyong 100 billion, yun ho ba'y flood control projects na para lang sa construction company ni Congressman Garjola o nakalagay sa pangalan niya bilang kongresista? Actually, ang karamihan ng kanyang mga proyekto ay una, road, hindi flood control project. Okay. Sa aking distrito, wala siyang flood control project. Pero meron siyang sa 2025, 794 million pesos budget para sa roads. At ito po ay 1/3 sa mga kumpanya na nakapangalan sa kanyang pamilya. Sa aking distrito, meron pong 280 million peso contracts sa S-Ang Construction ng kanyang pamilya. At 2/3 po sa mga kumpanya na hindi nakapangalan sa kanila, meron pong 514 million sa aking distrito sa Redicon Trading. Pero kaya alam ko yung Redicon Trading contract ay sa kanya dahil kinausap niya ako tungkol sa proyektong ito dahil ayaw sana ng lokal na pamahalaan ng Tuy, Batangas tanggapin yung asphalt. Ang gusto daw ng mga engineers gawing concrete dahil mabaha ang bukid sa Tuy. Pero inilit ni Congressman Garjola na asphalt ang lang. DPWH ay nagpa-asphalt. Lumalabas pala dahil mas malaki ang overpricing sa asphalt. At ang focus ng publiko ay flood control, pero ang road construction and maintenance ay ang majority ng DPWH budget. Kaya umaabot po ng over 100 billion ang mga kontrata na natitrace natin kay Congressman Edwin Garjola. Sa isang taon lang ito, Kong, yung 100 billion, 2025 lang? Hindi po. Baka that's 2001 to 2025, pero ang majority ay in the last 3 years. So yung 22 billion pesos na binanggit namin sa aming press briefing ay sa 2025 lang sa NEP, bukod pa sa mga iba pang mga proyekto katulad ng mga nang galing sa House or BICAM insertion. Baka sabihin natin estimate 30 billion ang nakuha niya sa 2025 at sa bawat isa sa mga taon ng 19th Congress. Pero nung GMA admin, si Congressman Edwin Garjola ay isa din sa mga top contractors. Kaso mas maliit ang halaga ng mga kontrata 20 years ago at matagal na pong kilala mga Garjola bilang big time contractor. Mga cat's eyes, tapos yung mga
Yung mga, di ba? Ano Ang ba- expertise ni Congressman Garjola talaga ay road projects. At kasama din dyan siguro yung lighting kasi meron yung road users fund. Ayun, diba? tama, At doon na lumaki. Mga railings. Proyekto galing sa road users fund. mga guardrails no Oo, araw, guardrails. Well, anyway, ito pong mga sinasabi nyo na to, sabi nyo nga, nakausap nyo na si former Secretary Babe Singson. Did you ask ICI to investigate Congressman Garjola? Opo, actually, matagal nang gustong investigahan ng ICI si Cong Garjola. Wala lang pa silang nakuhang documentary evidence kasi mas mahirap kasing i-pin down yung mga nag-i-insert ng mga proyekto sa budget kung wala kang documentary evidence. At ngayon, magbe-build up case ang ICI at ang Ombudsman kasi ang isa din sa mga tumestigo ang dating mayor ng Mataas na Kahoy, ang hometown ni Congressman Garjola, si Mayor J. Manalo Ilagan, na ngayong linggo ay kinontak na ng Ombudsman para maging witness sa research para sa kaso kay Congressman Edwin Garjola. So salamat po sa media at dahil sa mga expose ng media, ang gobyerno ay nakakakuha ng mga tips para sa mga kaso. Opo. Ang sabi nyo ay kailangan ng ebidensya dyan, ano? Mga documentary evidence. Pero babalikan ko lang yung sinabi nyo, pinuntahan nyo sa DPWH. Ito po ba yung video na yun, Congressman? May Ayan. Kayo ba yun? Kayo ba yung nakabarong na yan? First time sa publiko pakita ang video na yan. At mukhang yan nga po ay ako. At ang galing po ng source ninyo. Oo. Natatandaan nyo pa kung anong petsa po ito, Congressman? September 4. September 4. September 4, mga parang gabi na po ano? Opo. September 1, I think wala na si Secretary Manny Bonoan at nag-courtesy resignation ang lahat ng mga appointees sa DPWH. Kaya nag-set ako ng meeting sa office ni Yusek Cabral at ako po ay nagpapasalamat na ibinigay nga nila sa akin ang mga dokumento na matagal ko nang hinihingi sa kanila. Opo. Yung po ba dala-dala yung papel, yung ba yung binigay sa inyo ni Yusek Cabral? Yun po ay print out. Pero meron din akong nakuha na file. May file as in soft copy, ano? Opo, yung soft copy po ay may maraming laman kaysa yung printed copy. Yung printed copy. Pero nagkaroon po ba ng kaguluhan? Was there a force po nung nagkaroon ba kayo ng away ni Undersecretary Cabral at that particular time? Hindi po. Kami po ay batid ni Yusek Cabral at ang makikita natin ay sa mga susunod na mga araw pagkatapos ng meeting namin sa DPWH, magkasama pa nga kami sa Kongreso. Magkasama kayo. Hindi kayo naghihilahan ng mga papel na ganyan. Huwag kukunin yan. Parang gano'n. Wala pong persahang pagkuha ng mga files or printed copies. Hindi po, binigay nga sa akin yung mga files At yung soft copy, yung may mas marami pang laman na ibinigay po sa akin. Naku, explosive yan. At mukhang marami pa kaming aabangan from you, Congressman, para kayong taga-inside story. Parang may pinagmanahan kayo sa investigative report. Ang isang gusto ko lang i-point out kasi ay para managot ang mga gumawa ng mga insertions, kailangan ngang ilabas ang mga files na ito. Pero parang pinagsususpetsahan ng iba nating mga kababayan na may tinatago kasi ang gobyerno sa mga proponent ng mga DPWH projects. At nagkataon na ang mga pinakamalaking proponent nga ay yung mga congressman na contractor na ang pinakamalaki sa kanila ay si Cong Garjola na malapit din sa iba't ibang mga matataas na opisyal sa ating bansa. Pero ako po ay salamat na sinusuportahan naman
ng Kongreso at ng gobyerno ang anti-corruption drive sa DPWH. Pero itong si Congressman Garjola kasi, sinabi niya sa akin minsan na mag-usap tayo kasama ni yan. Ang pinapalabas niya ay marami siyang backer. Kaya hindi lumalabas ang Pangalan mga niya. impormasyon tungkol niya. Pero buti po at ngayon marami na rin pong mga nagsasalita kahit sa loob ng Kongreso tungkol sa kanilang mga alam kay Congressman Garjola. Last na lang po, kailangan ko ito itanong. Ang politika sa Batangas ay alam naman natin kung sino ang magkakampi, sinong hindi magkakampi. Si Congressman Garjola po, correct me if I'm wrong, is associated or very closely associated sa mga rekto. Tama po? Opo. Actually, kaya ako nakilala si Congressman Garjola ngayong taon kasi humingi siya ng tulong para sa eleksyon ng kanilang partido. Ako po ay nasa 1st District at sila po ay Tagalipa. At Mataas na Kahoy. Actually, sinabi nga sa akin ni Congressman Garjola, kaya siya nakakakuha ng malaking pondo sa gobyerno dahil marami siyang mga kilalang mga matataas na opisyal na may kinalaman sa budget. At pangalawa, ang balibalita din sa Batangas ay yung operator ng Small Town Lottery o STL na may ina-allege na second table o illegal bookies. Ay sa papel, iba ang may-ari. Tapos yung isang humaharap na operator ay yung Vice Mayor ng San Juan, Batangas na si Anthony Marasigan. Pero yung financier daw ng STL sa Batangas ay si Congressman Edwin Garjola. Kaya hindi po nila pinapalabas sa papel na siya ang may-ari. Pero kung magkaroon tayo ng congressional hearing at isupina natin lahat ng mga mayor at mga chief of police ng Batangas, lalabas ang katotohanan na ang beneficial owner ng STL operator ng Batangas ay si Congressman Edwin Garjola. Pero baka yan po ay pwedeng mas... Hindi, saka ibang usapan po yun. Actually, kaya ko po tinatanong yun. Kasi ang executive secretary natin ngayon, si Secretary Ralph Recto, hindi ba kayo nag-aalala na wala tayong sinasabing pakikialaman ni Secretary Recto, pero from your end, hindi ba kayo nag-aalala that he is the little president now, yung pong mga pag-iimbestiga nyo kay Congressman Garjola ay magkakaroon ng dead end, ika nga? Ang sabi naman ni Secretary Vince Dizon sa kanyang mga press briefings ay wala tayong sasantuhin. At dapat kahit sino, kahit malaking congressman, tulad ni Congressman Edwin Garjola na maraming mga kilala, hindi lang isa sa mga nabanggit yung mga pangalan, napakarami po ang mga kakilala ni Congressman Garjola. Kahit siya ay dapat managot kung may ebidensya na nagkaroon ng di umano'y bilihan ng pondo sa DPWH. Pero ang mga nababanggit naman pong mga pangalan ay mga kaibigan ng aking ina, kaya wala akong comment tungkol sa koneksyon nila kay Congressman Garjola. Ang sinabi ko lang naman po sa aking press briefing kahapon ay hindi po ako magdadrag in ng iba pang mga names dito muna. Kahit na may mga suspetsya ang iba na may mga nagpoprotekta kay Congressman Garjola kaya hindi lumalabas ang kanyang pangalan dahil sinabi naman po ni Ombudsman na maraming mga magpapasko sa kulungan. At kung kasama si Congressman Garjola sa susunod na batch ng mga kaso na ihahain ng Ombudsman, wala nang magsasabi na may cover-up kay Congressman Garjola. Pero kung puro na lang yung mga small time o yung mga hindi mismo na contractor pero tumanggap lang daw di umano ng SOP sa contractor ang hinahabol at yung pinakamalaking congressman na contractor ay hindi pa kinasuhan, baka at that point kailangan ko pong magsalita pa tungkol sa mga
koneksyon ni Congressman Garjola. Congressman Leandro Leviste, maraming salamat po sa... Good luck po sa inyo, Congressman. Opo, magandang umaga po, mabuhay po kayo. Si Congressman Leandro Leviste ng 1st District ng Batangas. Sabi nga nito si Jerry Labasan The Terminator. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Sabi nito si Pyra Lucas, Ombudsman Boying Rimulya. Paano naman daw yung pinala niya ng kaso dyan sa Tarlac, yung contractor na si Bong Rivera, si Congressman Bong Rivera, dapat daw po kung gaano kakisig si Ombudsman Boying Rimulya sa mga popular senators, congressmen, and other contractors, baka daw po pwedeng pansinin nyo rin yung i-file niya na kaso na may mga ebidensya na dyan po sa ombudsman. Pakibilisan niya raw po ang aksyon, Ombudsman. Baka pwede rin daw pong magpasko sa kulungan si Congressman Bong Rivera. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, ang Sandigan Bayan 5th Division pala ang tatangan ng kaso ni former Congressman Zaldico at ng mga taga DPWH. Ang mga Sandigan Bayan Justices ay ang mga sumusunod: Chairperson, Associate Justice Zaldi. Uy, Zaldi rin. Zaldi 3 pesos. Yan. Your Honor, ang mga miyembro ay sina Associate Justice Mary Ann Corpus Manyalak at Associate Justice Hener Hito. Yun, matindi. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng mga paunahing balita, former Chief Justice Lucas Bersamin pumalag, itinangging nag-resign at may kinalaman sa budget insertion. Iglesia ni Cristo nagsalita na walang alam sa pasabog ni Senator Amy laban kay PBBM. ICI pinag-aaralan ng mga ibininyag ni dating DPWH Yusek Bernardo. Case referral laban sa 3 pang senador pinagpaliban. Ombudsman handang bigyan ng seguridad si Zaldico kung babalik sa bansa. PNP pinaghahandaan ang Part 2 ng trillion peso march sa November 30. At Pangulong Bongbong Marcos gustong isama ang sports sa araw-araw na schedule ng mga estudyante. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Kumusta na ba ang ating bansa? Kumusta ba ang ating seguridad? Kausapin natin si Defense Secretary Gilbert Teodoro. Secretary Teodoro, magandang morning.
Magandang umaga, Katunying at Jerry. Magandang umaga, lalo na nakita ko si Jerry, pabata ng pabata talaga. Talagang si Jerry, si Jerry talaga ang favorite niyo. Opo. Tayo, Katunying, nung nasa kongreso pa tayo, syempre nag-iba yung itsura natin, lalo na ako, di ba? Si Jerry, nagbabago. Mukhang pabaliktad yung... Pabaliktad. Talaga. Siya po yung... Sagot ko, breakfast nyo, Secretary. Siya po hindi po siya... Dapat sagutin sa akin kung bakit ganun. Marami. Opo, siya po si Jerry Baha, a.k.a. Benjamin Button. Paatras ang edad. Okay, Secretary, kumusta po ang ating bansa ngayon? Ang protesta kaliwat kanan, may katatapos lang ng peaceful na pagrarally ng Iglesia ni Cristo. Meron pong mangyayari sa November 30. Meron pong malaki din ito, kumbatsero. Meron pong mga binitawan si Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid. At hanggang ngayon ay marami pong nanliligaw sa Armed Forces of the Philippines para po sumali dito po sa pangyayaring ito. Sa inyo po manggaling, tayo ba gumuguho na ba tayo bilang isang bansa, Secretary? Well, talagang humihina yung bansa natin. Hindi natin masasabi talaga na lumalakas ito. Gawa ng talagang may mga issue ng korupsyon, may issue na politikal, may issue na kailangan na uhaw ang taong bayan sa hustisya. No? At alang-alang na rin sa karapatan ng ating mga kababayan para sa hustisya at karapatan din naman ng nadadawit dito na linisin ang pangalan nila sa patas na pamamaraan, kailangan pagtuunan ng pansin ito at walang, alam nyo, may kasabihan po, no, that justice should not only actually be impartial but must appear to be impartial. Ang itsura ng pagkakapatas at pagkakatrato sa lahat ng may kinalaman sa isang paglabag sa batas, kailangan ipakita sa tao na seryoso. At ito'y lehitimong hindi lang hiling ng tao, kung hindi ito'y lehitimong prinsipyo ng batas na nasa law books natin lahat. No? So, hindi natin ipinagkakaila na may mga problema. Isang sintu-sintu lang siguro ang magsasabi na wala. Ngunit, sa ganang akin, ang Department of National Defense at ang Sandatahan Lakas ng Pilipinas ay maliwanag ang katungkulan, ang tungkulin. Ang tungkulin nito ay pangalagaan ang seguridad ng Estado sa lahat ng manunupil, foreign or domestic, ayon sa batas. Marami rin na naghihikayat na kumilos ng mag-isa ang Armed Forces of the Philippines na makialam dito. Hindi po gagawin ito at hindi po natin nanaisin kung ito ang mangyari kasi mas makakahina sa ating pag-mature bilang isang bansa. At maraming gumagamit sa constitutional provision na the armed forces is the protector of the people and the state. Walang nakasaad doon na pwedeng makialam sa trabaho ng iba at humusga ang armed forces of the Philippines sa isang political or judicial contest. Hindi po ito tama. At kung sino man ang gumagamit sa provision na yon, at ewan ko naman doon sa mga framers ng constitution na yan, porque lahat na nangyari bago EDSA 1 ay gusto nilang baliktarin na hindi na lang tumingin sa kinabukasan, ay inilagay pa yon na given naman talaga na dapat ang armed forces sumunod sa legal lamang na kautusan. Sabi ninyo, may humihikayat at nakita naman talaga at ramdam na merong mga pagkilos para himukin ang sandatahan. Meron ho ba sila, Secretary, sagutin sa batas kung identified kung sinong mga individual o grupong mga ito? Maaring meron, depende sa grabidad ng sinasabi nila.
lalong-lalo na depende sa personal situations nila. Kung sila ay nanilbihan, alam naman nila ang dapat o hindi dapat gawin ng isang sundalo, no? So, may pananagutin depende sa grabidad at kaseryosohan ng banta nila. Yung iba naman, hindi naman talaga siniseryoso. Kaya palagay ko, ano lang yung bagansya o disturbance of the peace yung iba. Yung iba naman, yung nananahimik lamang na talagang sinserong humihikayat. Marami yan na retired na humihikayat na talagang ilabas ang katotohanan sa likod ng mga issue na humihikayat ng tama. Hindi humihikayat na umaklas ang sandatahan, ang lakas. Ito ay napakarami at mas nakararami. Yung pong issue sa corruption, medyo matagal na pong lingering yan eh. Yung yung mga kababayan natin mas mulat na mulat po ngayon na Secretary. Pero yung pong binitawan ni Senator Amy laban sa kanyang kapatid, laban sa kanyang hipag, laban sa kanyang pamangkin, nung pong araw ng Lunes, kumbachero, no? Nung Lunes, ano po bang pagtanaw ng DND doon, ng Armed Forces? Bakit umabot sa ganon? May nakikita ba kayong talagang isang mas malaking pagkilos, yun ang umpisa? Hindi ko nakikita doon sa statement ni Senator Amy yan dahil sa tingin ko personal yung dahilan. Ano? At kung humikayat man ito na mas malaking pagkilos, di sana nangyari na ito dahil talagang emosyonal at napaka shall we say, napaka-surprising ng kanyang nirace, ano? At hindi mo akalain na mangyayari. At kayo man, ang INC man ay sinasabi nyo na hindi kasama talaga sa script ito. No? Pero sa tingin ko, ang talagang lingering issue ay mapanagot ang mga nasa likod nitong corruption issue nito. Yan ang lingering issue, maraming nagiging side issues eh. At habang tumatagal na walang linaw o walang liwanag ang nangyayari dito, lalong magkakaroon ng pagdududa ang tao, lalong magkakaroon ng galit ang tao, lalong magiging receptive ang ating tao sa hikayat, no, na politika. At doon naman, pagka receptive ang tao sa ganun at kumilos, ang impartiality ng justice maapektuhan din. No? Kasi yung lynch mob, hindi naman din maganda. Opo. Kaya, dapat talaga walang papanigan. At alam nyo, marami namang haka-haka, maraming naririnig, may mga hindi nababanggit. At alam naman nila kung sino sila. Alam naman ng marami kung sino itong mga to. In fairness to all parties, lalo na sa ating taong bayan, sana mabigyan ng pagkakataon itong mga tao na to na ihayag, linisin ang kanilang pangalan. Sa kabila naman, ay mabigyan din ng pagkakataon ng Estado na usigin itong mga ito. Si Saldico, andyan eh. Kumbaga, nasa Sandigan Bayan na, bukas makalawa may warrant of arrest. Pero parang hindi pa rin happy yung tao eh. Meron bang pinagtatakpan ang administrasyon na to, Secretary? Sa tingin ko, walang pinagtatakpan ang administrasyon dahil independent commission nga yung ICI at yung ombudsman. Ngunit, habang tumatagal ito, hindi mawawala ang duda ng tao na meron talagang pinagtatakpan. I think that's obvious. Hindi ko na kailangan sabihin pa. Habang tumatagal, totoo po yun.
Obvious yun eh. I mean, kahit sino naman sa ating mga kababayan, mataas man o mababa, maralita man o may kaya, obvious yun eh. Hindi ako takot sabihin. Habang tumatagal, tama po kayo sa inyong binanggit na yon. At sa katunayan, naiinip nga ang marami sa ating mga kababayan. Sa rally ng Iglesia ni Cristo, ilang beses na binabanggit yan, na bumilang na ng kung ilang buwan, ilang linggo, wala pa rin nangyayari dito sa investigasyon. Tapos nadagdag ho itong biglang nakakagulat na pahayag ni Senator Amy. Yun hong matagal na resulta ng investigasyon, mabagal na investigasyon. Hindi ho ba pwedeng hindi ho kaya makaapekto rin yan sa pag-iisip ng mga kasundaluhan natin? At sila rin ay mainip at umentra na sa eksena. Alam nyo, yung sundalo laging inip yan. Dahil ready for action palagi yan. Pero ang question, anong kilos ang dapat gawin? Yung kilos nila ay sugpuin ang ating mga nananakop, sumusubok na manakop sa atin, ang mga terorista, at ang iba't ibang mga threats, no? Na lalo na yung mga armado, no? At saka yung mga gumagamit ng disinformation at misinformation. Ang inip naman ng taong bayan, ang hindi magawa ng sundalo ay makisama sa political action or makialam gamit ang sandata upang maging inampalan or huwes ng isang political contest. Yan ay hindi mangyayari. At natuto na tayo ng ilang beses. No? Okay. Kailan lang pwedeng pumasok ang militar? Pagka may kautusan ang korte or may political process na or na ma-deputize ng kapulisan to maintain peace and order. Walang nakalagay sa saligang batas na pwedeng makialam ang Armed Forces of the Philippines sa isang bagay. On the contrary, let's say martial law, sino lang ang pwede na magdeklara ng martial law? Hindi ang sandatahang lakas. Kung hindi isang sibilyan, yan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At pagka ginawa niya yon, kailangan within 48 hours, without need of a call, ang Kongreso in joint session assembled ay magpupulong. So walang nakalagay sa konstitusyon na pwedeng makialam ang sandatahang lakas kung ito ang intensyon ng mga sumulat ng saligang batas, di sinabi sana nila. Opo. At sinabi na sana nila, pumasok ang sandatahang lakas, pag nangyari yon, tama na yung COMELEC, tama na yung Supreme Court, tama na yung legislature. Wala man nakalagay doon na civilian junta or whatever. Kasi pag nangyari yon, kung sinong pinakamadaming bill, yan ang iiral. Opo. Secretary, mga huling punto na lang po. Can you categorically tell us kung meron o wala? Meron po bang active destabilization efforts now? Ay, hindi malayo yun. At hindi ko rin naman pwedeng sabihin na hindi. Meron talaga. Kasi ang active destabilization, gagana yan. Kapag binigyan ng political issue, kumbaga sugat ito, binigyan mo na sugat ang mikrobyo, talagang talagang sasakyan yung sugat, no? Hindi mo matatanggihan na meron. Pero gaano kaseryoso ito? Destabilisasyon sa ilalim ng batas kasi hindi ba yung salungatan sa politika ay nakaka-destabilize yun ng sadya, no? Kasi binibigyan mo ang taong bayan or isang political party or isang political na tao ng pagkakataon na ituwid ang tingin niyang pagkakamali at ito yung makaka-destabilize. Pero yung destabilize na agaw
ng poder ng Yes. gobyerno Yes. na hindi dadaan sa legal na proseso or sa halalan, iyan ang hinihikayat ng iba. Lantaran naman nilang sinasabi. Di ba? At yan ay hindi naayon sa batas at hindi naayon sa pagtatatag ng isang batang republika. Sino po ang who stand to gain, to benefit from destabilizing the government? Kung sino ang mga padrino na iluluklok, Sino or po? kung sino ang mapapaboran nito. No, maraming paraan. Yung CPP, NPA, NDF nga, hindi ba destabilizing 'yon. Gusto nila ang partido nila. Kaya nga nagtataka ako dun sa ibang mga politiko na banat ng banat sa CPP, NPA, NDF, sa kanang kamay, sa kaliwang kamay naman nakikipag-ugnayan sila na may ma-agreement pa sa Chinese Communist Party. Isa yun eh. You know? galing ganun, diba? NPA, NDF gusto umagaw talaga ng poder niyan. Yun nga lang, maliit na yan. Ano? Wala na naniniwala kasi Jurassic na yung mga yan, di ba? Wala na. Pero dito ho sa active destabilization nito, mga politiko rin ho ba ito na identified, Secretary? Hindi ko masabi, no? Hindi ko maaring sabihin. Meron mga minomonitor diyan, pero natural may mga politiko na talagang humihikayat naman talaga sa mga kasundaluhan. Hindi may pagkakailayan eh. No. Opo. Siyempre, ang totoo nun, ang reason kung ba't natin tinawagan si Secretary Teodoro, para ang mga tao kasi nalilito ngayon eh. Ang tanong nga nila, what is happening to our country? At nag-aalala po, sa kalagayang security natin. Ito pa ang problema, no? Ang sitwasyon na to ay political, judicial. Ang pinakamalaking epekto nito ang ating ekonomiya, ang ating development bilang isang bansa, no? Doon sa mga ninakaw pera na dapat na napunta sa mga magaganda proyekto. Etong political grievances na ito at unresolved corruption cases ay nagbababa ng credit rating at standing ng ating bansa. Ito ang malaking epekto, no? Ang mga bilihin ay tataas ang presyo habang humahaba ito. Ngayon, dito naman sa sandatahang lakas, makasisigurado ang ating mga kababayan na ang ating sundalo ay profesional. Hindi ito kailangan pangaralan. Alam nila ang kanilang misyon. Sila ay mapagkakatiwalaan. Kaya nga mataas ang kanilang trust rating. Kung mataas ang trust rating nila dahil ayon ang taong bayan sa professional stand na ibinibigay nila sa lahat ng issue. Magmula sa pagsalungat sa China na gusto ng ibang humihikayat na mag-aklas ang armed forces na ibenta na natin ang ating sarili sa China at yumuko na lang tayo sa harap ng panunupil na ginagawa ng China. No? Ngayon, nasabi ko nga, mataas ang trust rating. Kung sana, ang tingin ng taong bayan na ang armed forces ay isang gamit upang mapanatili ang hindi ka nais-nais na sitwasyon, sana bumagsak ito ng katodo-todo at hindi ka panipaniwala. Opo. Secretary, kami po ay nagpapasalamat sa inyong oras at sana nga ay actually gusto ko kayong tanungin sa politika dahil politika din naman ang pinanggaling nyo, pero ayoko na at baka mabigyan pa na ibang kulay. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Thank you, Secretary. Tama yung katuning. Itanong mo na lang ako dun sa
baha forever yang iniinom or kung anuman ang kanyang sikreto. Salamat po, Secretary. Mabuhay po kayo. Ulitin lang natin, Katunying. Doon sa sandatahang lakas ng Pilipinas, nakakatrabaho po sila. Manalig po ang ating kababayan na sa kabila ng lahat ng tensyon na nahaharap ng bansa ngayon, mananatiling tutok sa misyon ang ating mga sundalo. Ganun din ang kapulisan, no? Ganun din ang Bureau of Fire Protection, ganun din ang Coast Guard. Kasi nakakasama po natin sa araw-araw na pagtugon sa kinakailangan na relief operations, no? Na tuloy-tuloy pa rin ngayon, pagkatapos ng uwan. Tapos, syempre, kasama pa natin ang mga kaalyado natin. Nakita naman natin kung napakaraming eroplano nasok nila. Tuloy-tuloy pa po yan. Yes, sir. Tapos, naghahanda pa po tayo na baka may dumating pa. Kaya, tutok po sa trabaho ang ating kasunduluhan, hindi po gagawin ang labag sa batas. Yes. Salamat po sa mga kababayan natin. Salamat po sa inyong dalawa. Thank you. Salamat Secretary po. Gilbert Chodoro. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Congratulations daw kay General Marco Magisa, ang bagong 80th Infantry Battalion ng Philippine Army. At ganun din kay Change of Command today. Ganun ang ngayon ang change of command. At kay Athena Bianca Arevalo, graduating cum laude. AB Psychology, De La Salle University, Manila. Pagbati ng mama niya, Engineer Beng Arevalo, ENP, at syempre ang tatay niya, si General Ed Arevalo. Ayun. At happy birthday din kay Dina Banalagay, Madam Gloria Domingo, at kay Ate Ana Soriano Mayora. 8 minutes bago ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami pagkalipas ng 3 araw. This time, Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Dako na tayo kay Sherwin Alfaro. Go, go, go! Yes, magandang umaga, Yuel. Eto nga, meron tayong winner sa ating Pasko Panalo Promo with Pride Detergent. Dito yan sa Barangay Talon 5, kung saan ang mga barangay pala dito sa Las Piñas. Talon 1, Talon 5, tapos magiging Talon 3, magiging Talon 2. Yun, ganun nga mga barangay ng Talon. At naswerte natin na hindi tumatalon at walang patid sa pakikinig sa DZRH ang mag-asawang Flor at Boying. Flor at Boying Remulla? Haen. Yan si Flor at si Boying Haen ng Barangay Talon 5. Kayo po palagi naka-DZRH? Araw-araw. Mula umaga hanggang hapon. Kasi DZRH kami. Avid fan ng DZRH. At dahil paborito yung DZRH, eto meron kayong 1,000 pesos. Yan na sa inyo yan. Mag-asawa, yan, hawakan niyo po. Maraming salamat po. At dahil nakatune in kayo sa DZRH, ano po ang ating word of the day para makuha yung ating mini component? Manifest of support. Manifest of support. Eto, meron kayong DZRH mini component. Yan. Meron kayong DZRH t-shirt at DZRH Noche Buena basket. Ano po masasabi niyo po? Maraming salamat. More blessing on you. Naku, maraming salamat din. At syempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa DZRH. Baka na susunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. Para December 6, Sherwin at Alfaro para sa Pasko Panalo Promo with Pride Detergent. Para December 6, Sherwin at Alfaro back to studio. Maraming salamat, Sherwin, dyan sa Barangay Talon 5, Las Piñas, sa ating mga nanalo sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo. Susunod na po ang programang Damdaming Bayan. Oras natin 3 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. RH number 1. Amoy forever. Amoy LQ.
Kalat Berry Blooms. Amoy kalat?